Nananatili pong nakaalerto ang militar laban sa grupong Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. At yan ay matapos sila ay magkasagupaan sa lalawigan ng North Cotabato kung saan 5 sundalo ang namatay. Nakatutok si Rafi Tima. Sabado na magsilikas sa mga residente ng Barangay Paido Pulanggi sa Pikit, North Cotabato. Kanya-kanyang bitbit ng mga gamit matapos magkapakbakan ng militar at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF, ang breakaway group ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ang ilan sa ilog dumaan dahil sa operasyon ng militar at PNP laban sa tinatawag nilang lawless armed groups na kinabibilangan ng BIFF. Sa kasamaang palad, 5 sundalo ang patay sa sagupaan. 3 linggo na raw na sunod-sunod na karahasan ang isinagawa ng armadong grupo. They're again planning to take over yung road going to Cotabato and Jensan. So sa military natin, we really have to take action before they will do it again. Kaya inatake na yung kampo ng mga lawless group na ito. Sina Private First Class Roland Cardona at Crisanto Laguna na binigyan ng Wounded Personal Medal, maswerteng nakaligtas matapos masabugan ng improvised explosive device habang papasok sa kampo ng BIFF. Sabog yung namin, pero gumanti pa rin kami. So kahit wounded ka na, nakaputok ka pa? Putok ka kasi makakabaril pa naman, hindi naman masyado grabe yung tama ko kasi. Pero yung alam masyadong apeso, advantage kasi sila. Kampuan kasi yung natumbok namin. Pero 3 sa kanilang mga kasamahan ang napuruhan, kabilang ang kanilang opisyal na si First Lieutenant Gerardo Flores. Pansamantalang ibinurol ang bangkay ng mga nasawi sa chapel ng 6th Infantry Division bago dalhin sa kanilang mga probinsya. Sa burol, nakilala ko ang kasintahan ng isa sa mga nasawi na si Private First Class Jessie Pawig. Balak na raw sana nilang magpakasal sa susunod na taon. Kasi tanggap ko na rin po sa trabaho niya. Pero to the point na dumating po yung pangyayaring ito, parang hindi ko inakala na agad-agad siyang kinuha sa akin. Kasi nga, sabay kami nagsabi na wala ding iwanan, ganun. Ang isa sa 2 sundalong namatay dahil sa sniper fire, inuwi na kahapon dito sa Central Mindanao. May 18 naman daw sa kalaban ang kanilang napatay. Ayon sa 6th Infantry Division, nais lang guluhin ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ang usapang pangkapayapaan ng pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kaya sila naghahasik ng kaguluhan. Ang masama rito, bukod daw sa armadong grupo, may mga warlords at iba pang tinagurian nilang spoilers na tila nais manatili ang kaguluhan sa ilang bahaging ito ng Central Mindanao. Kaya ayaw suportahan ang usapang pangkapayapaan. Kaya ang AFP, kung dati daw ay inihintay ang pag-atake ng mga armadong grupo, ngayon, uunahan na nila ang mga ito. We do not want to be reactive, so you're right, preemptive and proactive dahil after we neutralized their activities last August of last year in Camp Omar, nag-establish sila ng stronghold. Bahagya ng humupang tensyon, pero mananatili raw na nakaalerto ang militar. We have sent a message na if the peace and serenity of our population is at stake, the armed forces together with the Philippine National Police, provided approved by the joint panel, will conduct such operation, law enforcement operation. Kanina isang peace rally ng grupong kababaihan ang isinagawa sa Cotabato City para suportahan ang usapang pangkapayapaan ng pamahalaan at MILF. Sila raw ang isa sa mga pinaka-apektado sa dekada ng digmaan, kaya gusto na nila ng kapayapaan. Mula rito sa Cotabato City, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.